Hey everyone, this is Mommy Rain, a solo parent to 3 boys whose dad grew a pair of wings way back 2019, and this is my solo parenting journey. So story time, alam niyo bang sina Ike at Isaiah ay laking Jollibee? But before we get into that, chichika muna akong konti. This vlog was taken on the very same day na nag-enroll si Ike. Bali pagkatapos naming mag-enroll, namili muna kami ng mga karagdagang gamit sa bahay. Kasi nung last time na namili kami, hindi namin nabili yung water heater. Kasi nakalimutan namin siyang ipatest dun sa taas. Tapos nung bumaba na kami para magbayad, ayun, hindi nga pwedeng bayaran kasi hindi pa natitest. Magsasara na sila, kaya hindi na pwede. Kaya ang sabi ko, balikan na lang namin. At kung napapansin niyo yung mop na hawak ni Ike kanina, isa pa yun sa mga bagay na sinabi kong babalikan ko pero hindi ko talaga nagawa. Tot gayarn. Kaya hanggang ngayon wala pa din talaga kaming floor mop. Mano-mano pa din kami kapag naglinis ng sahig. So ayan nga at naghahanap na kami ng water heater. You have to open it. Pakitag blue ka. How much is that? Tapos eto naman si Kael, humihirit pa ng toys. 40? They didn't want to. How much? Diba 40 na to last? Wait, ako sa ilis. Akala ko ba kapag junior high na hindi na nagpapabili ng toys? Well, it's a prank, charis. How much is that? 49. They show it to the camera. Because it makes a big spider. So I can throw it at What color is that? Blue. White blue. So eto nga at pinapatest na namin yung water heater. Naalala ko lang, mamahal na ng mga water heater ngayon. Parang dati nakakabili ka ng 300. Tapos ngayon parang nasa 500 to 700 na siya. Ganun. Okay, oh, one piece. One piece live action. No, it's supposed to be red. 49. Kaya na, uy. 49. Okay, one piece live action. 49. Tapos eto, nagbayad na kami kasi gutom na daw sila. Past lunchtime na din kasi ng mga oras na to. Tapos ayun, nagtanungan na kung saan nila gustong kumain. Tapos sa haba-haba ng diskusyon, sa Jollibee lang pala ulit babagsak. Now, back to my story. Nung pinagbubuntis ko si Ike 16 years ago, naghahanap ng work yung daddy niya. We were fresh out of college. Tas yung mismong araw na pinanganak ko si Ike, ay final interview ng daddy niya sa Jollibee as a service crew. Kaya lagi ko talagang sinasabi sa kanya, alam mo, Jollibee yung nagpalaki sa'yo dati. Jollibee yung bumibili ng milk mo while growing up. Ike! 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 Ako siya kita, uy. Nara na was Zara. I'm sure na uy. Wala siya katulog, eh. Magpapadulong naman binili. Tapos etong particular na branch na to ng Jollibee, is dito nagtatrabaho yung daddy nila for 4 years. Kaya syempre, medyo nakakaimo kapag nakain kami dito. Ngayon kami na lang. Kasi syempre, ang dami naming memories dito. Naaalala ko pa nung baby pa si Ike, lagi kong dinadala dito. Tapos pagkakaguluhan siya ng mga friends ng daddy niya, yung mga kapwa crew. Kasi sobrang cute niyan si Ike nung baby pa. Ewan ko kung ano nangyari. Charis. So hanggang pinanganak ko sa Isaiah, dito pa rin nagtatrabaho yung daddy nila. Pero that time, medyo kumikita na din ako ng konti at medyo nakakatulong na din kahit na papano. Nagsusulat na ako ng pocketbooks during those times. For those who do not know, I am also a published author. Kung alam niyo yung Precious Hearts Romances, yung mga dating pocketbooks na tinatawag nilang pang tita. Bago pa nauso yung Wattpad. Yes po, nagsusulat pa ako ng ganun way back then. Ginawa ko siyang full-time job for like a year or 2. Natigil lang nung pinanganak ko na si Kael kasi that time nag-start na kami mag-online freelancing. So bali, kung sina Ike at Isaiah ay laking Jollibee, si Kael naman ay laking online jobs na. Nung pinanganak ko si Kael, medyo nakakaluwag-luwag na kami sa buhay kasi dalawa na kami nag-work. At syempre kasi dollars na din yung kinikita namin kahit na papano. But then, you know, life happens. Ganun naman talaga ang buhay. May mga pagsubok. Life gave us the biggest plot twist of our lives way back 2019 when their daddy passed away, and it had affected us tremendously financially. Kung naku-curious po kayo kung anong nangyari, kwento na po ako dun sa isa kong vlog, yung bakit kami umalis sa dati naming bahay. Anyway, thank you so much for watching and see you on our next vlog. Bye-bye!